puppy dog. I say puppy dog. She definitely has like the pound puppy look. Yeah. What's his This is name? Mina. Hi, Yeah, Mina. good girl, Mina. Hi. Yeah, see? Hello. She's also kind of excited because this is, she loves visiting people, but she also was cooped up with me all day. And Hello guys, good morning. Welcome again sa Team Perez Vlog. Ngayon ay pauwi na ako post 2 night shift. At guys, sobrang pagod ako ngayon na naman kasi ang patients ko na assigned sa akin is 2 patient, isang downgrade ICU which is we're calling IMC, intermediate care, and then yung isa ICU na post CPORT. CPORT is cath lab patient. Syempre, maraming daming lab works, laging chinecheck yung troponin. Tapos, may isa pa akong open admission bed. So, at around 5:30 in the morning, nag-admit pa kasi nag-rapid response yung pasyente sa Tower 3, yung 3rd floor namin. Tapos, DNR, DNI. What is DNR? Do not resuscitate. What is DNI? Do not intubate yung patient na hypotensive yung patient. Bababa yung blood pressure niya. So, nag-start pa kami ng noradrenaline, or we're calling here Levophed sa patient na yon. And gustong ilaban pa na yung family. 98 years old na yung patient. Nakakaawa na we are trying to, pahirapan pa yung pasyente if that's my 2 cents. Laging naman sinasabi din sa work namin na 98 years old, bakit pa natin pahihirapan? Like, let them go in a natural peace with God. But anyway, that's the family member's decision. Pero sa akin lang, kung ako, nangyari sa akin gano'n ang edad ko, I just wanted to be at peace. And today, kaya ako naggawa ng video is kasi papakita ko sa inyo yung paligid guys na ngayon very harmful ang air quality dito sa amin, dito sa US. Lalo na sa mga nasa East Coast, top na malapit sa Canada kasi guys, may wildfire sa Canada. Kamusta kayong mga nasa Canada dyan? Shout out sa inyo, mag-ingat kayo. Nasa Ontario yata nagkakaroon ng malaking wildfire. So yung plume nung wildfire na yon, pumupunta siya, yung usok niya pumupunta dito sa East Coast ng Amerika. Kaya ganito ang air quality dito sa amin. At nasa parking ako guys ng work namin. As in, kakalabas ko pa lang. Time check ngayon ay 7:43 AM na. At kailangan ko nang umuwi. May nag-iisa akong day off for today at ilalabas pa natin yan guys. Ayaw magpahinga ng lola nyo. Lola ng nurse ninyo. But meron din pala akong gustong i-discuss today sa inyo, yung regarding dun sa i-share ko tungkol sa agency namin. Yung dati kong agency na natapos ko na yung kontrata sa MedPro International na merong unfortunate things na nangyayari sa mga nag-aantay sa time nila sa America guys. At i-discuss ko yan, magdadrive lang ako at ipapakita ko sa inyo yung daan. Okay. Dito guys, labas na ako sa unit sa hospital facility namin. At every time na maganda dito sa hospital namin is free parking siya sa mga employees. So, yun nag-ano lang ako ng ID badge ko palabas. Tapos makikita nyo sa paligid guys, summer pa rin dito sa US. Dito sa lugar namin sa East Coast, mapuno siya. At pero mapapansin nun yung usok niya guys. Hindi yan fog. Usok yan galing doon sa sinabi ko na wildfire na galing sa Canada.
Pero sa time recording neto ngayon ng video ko na to na ini-edit ko, so far maganda na yung air quality ng lugar namin. At nung nakaraan, grabe guys, umabot siya ng 281. Ayun parang air quality scale nila. 281 is really not safe to inhale. Ang air quality na acceptable daw sa human inhalation is 50 pababa. So umabot kami ng 281. But so far so good naman kasi umulan after 1 or 2 days nun. At na-clear out yung usok. Tingnan nyo guys, medyo ano siya guys, medyo nakakatakot talaga siyang tingnan. Umaga yan, mga around 7:30 ng umaga, makikita niyo yung paligid. But yun guys, at itutuloy ko yung kwento ko tungkol dun sa dati kong agency guys. Under ako sa MedPro International. Natapos ko yung contract ko, meron akong binding contract for 2.5 years yata yun. And binilisan ko yung tapos ko sa agency ko kasi nag-pick up ako ng shift, nag-overtime ako kasi naging basihan ng pagtapos ng kontrata namin is yung dami ng working hours mo. So natapos ko siya within 2 years and nag-join ako full-time sa same facility, same hospital na pinagdalan sa akin ng aking agency. Bibigay ko lang kasi ng rundown kung bakit MedPro yung napili ko. During that time na nasa Dubai pa lang ako, nakakita ko ng post dati sa Facebook na naghahanap or nagre-recruit yung MedPro International sa Dubai at face-to-face interview. So nag-join ako at luckily kahit hindi pa ako NCLEX passer noon, na-hire ako. And then, moving forward, nag-transfer kami sa Amerika ng 2023. So, magti 3 years na kami dito sa US. And hindi naman naging masama yung treatment sa akin ng agency ko. Hindi naman ako pinahirapan, pero medyo hindi lang talaga fair yung salary pay. Kaya kung meron kayong chance na pumunta dito sa US, I would rather grab direct hire path kasi malaki yung sahod na makukuha ninyo. And yun, tuloy-tuloy lang natin tong video na to guys. Sa nakikita ko ngayon guys, isi-share ko sa inyo yung information na nalalaman ko ngayon na nagkakaroon ng issue ang agency namin regarding sa mga papunta dito sa Amerika, yung mga hindi pa dumarating. Nagka-cancel sila ngayon ng job offer or yung mga contract nila despite na mga may priority date na yung mga MedPro Explorer. MedPro Explorer is yung mga hinahire nila, yun ang tawag sa amin noon. So guys, despite na years na yung pag-aantay nila guys, na sila, kinancel yung kontrata nila. At i-discuss ko ito sa next video. Ito guys, so pakita ko lang interior ng kotse namin dito sa dashboard. At meron akong mga ganyan. Ito yung CarPlay guys. Pag ganyan kami guys, sabihin na carpenter. At ito yung mga buttons knob ng aming sasakyan. Random lang guys. Meron akong panoramic sunroof. Yan, mahaba yan siya. Tapos yan siya likod. Tapos may mga panda kami dito guys. Ito yung likod, third row siya guys. At leather tong seats na to. Tapos na may accent ng bronze kung nakikita nyo. Tapos ito yung dashcam namin. Ito ay yung Rove na dashcam. At ito yung sinasabi ko sa inyo guys na na rear rear camera ng kotse namin. Ito camera yan. Pag pinlip mo siya down, nagiging salamin. Hello. At pagka binak mo uli ito, pinush mo siya yan, magiging camera uli. So, siya. Tapos ito, ilagayan ng shades. May shades ako dyan. Ito yung mga SOS, yung ilaw, airbag. Ito, may salamin uli. Hi! At ito yung steering wheel.
bronze accent din to guys. Toyota yung kotse natin. Mas madami siyang button dito. Ito yung high beam. At ito yung heated steering wheel na on and off. Ito yung voltage ng pang-on dun sa likod, AC. Tapos ito yung controls naman para sa power lift gate sa likod. Tapos ito meron siya dito na ito yung memory seating ng mga nagda-drive. So L1 yung driver 1. Hindi pala L yan. 1 and 2. Tapos ito yung sign ng upuan. Ito ko sa akin to, ito kay RJ. Tapos isi-set mo siya. Ito yung mga button nito. Tapos ito, tawag daw dyan ay piano something na ay, hindi ko nga alam kung tawag. Basta accent na ganito. Tapos ito, meron pa namin siyang cup holder. Kasi ito yung shifter. Saan dumi? Pupunasan natin yan. Ito yung mga mode ng aming kotse. May normal, may sports, may eco, may mud and sand, may rock and dirt. Tapos may 3 cup holder siya dyan guys. Tapos nilagyan ko lang siya ng mga tawagin ito? Canister something na lagayan. At ito yung piano cover like sinasabi nilang ganyan. Tapos yun, may mga gas-gas na siya guys. Punasan natin. Ito, charging port yan. May gas-gas ulit. Tapos ito yung heated seat. Tapos ito yung cooling seat. So sa likod din may ganon para sa mga sa passenger sa back. Tapos si RJ, not si RJ, itong side din sa passenger side, meron din siyang ganon button. Tapos ito yung dalawang AC control at ito. So far, yung mileage na nagagamit ko dito, yung best ko is 23 pero last time 28 pa yun. Kasi ito yung miles per gallon ko. Current ko, yun lang guys. Back tayo sa topic tungkol dun sa anong merong news ngayon sa agency namin sa MedPro International. Pabanggitin ko na kasi tapos naman na yung kontrata ko sa kanila at hindi naman ako siguro maaasuhan kasi valid information yung nakikita ko. So, naka-join pa rin kasi ako sa group, Facebook group ng MedPro International na mga nasa Philippines, sa all over the world. Pero, ang nag-handle doon or mga nagpo-post is mga Filipino. At, madami ang nag-inform na ang MedPro International, like, 2 days ago, madami silang kinancel. Yung mga taong hindi pa na-file yung I-140, may mga taong na-file na yung I-140, terminate ang contract. Ang nag-terminate is yung MedPro. Ang dami nila guys. At lalagay ko dito sa video na to yung mga screenshot na nakuha ko. At unfortunate lang yung nangyari kasi yung iba, yung mga priority date daw nila is 2024 pa. So, nasayang yung terminate ng agency namin, yung kontrata nila. At hindi nila masabi kung ano talaga. Parang naging generic, sinasabi na hindi na nila i-proceed yung application to US kasi may mga hindi daw na-comply yung mga MedPro Explorer na kagaya namin na kaya nila ita-terminate. Pero alam mo, sabi-sabi lang din is siguro dahil hindi umuusad yung visa bulletin kaya maraming nate-terminate tsaka may mga nagka-cancel na facility. Ayon din dun sa nakita ko sa Blue App, yung group din ng ng maraming members ng group ng Lefora. Sabi doon ng isang admin is kaya marami daw nagka-cancel dahil nga hindi po pwedeng mag-file ng I-140 kapag wala ka pang facility. Regardless kung agency ang may hawak sa'yo, kailangan talagang may facility ka. Kaya siguro dahil doon kasi wala nang napoprovide na facility yung MedPro International kasi ang tagal, ang dami-dami nag-aabang.
So, yung thoughts nyo dun guys, itutuloy natin tong kwentuhan na to regarding dyan. Kailangan ko na muna uwi, medyo antok na ako guys. So, see you later. Guys, good morning ulit. Itutuloy ko lang yung sinasabi ko regarding dun sa sa issue ng agency namin. Tutuloy ko yung under ako sa MedPro International, tapos natapos ko na yung kontrata ko at naka-join pa rin naman ako sa FB group ng MedPro, at nakikita ko nga guys, napakadaming na terminate na contract talaga. Gumawa ako ng survey or poll doon, and nakita ko na mostly medical technologist yung mga tinanggalan ng kontrata. At ang sinasabi nila is about hindi ka nagko-comply sa mga na binding contract. For instance, hindi ka nagtatrabaho sa ospital, mga ganong issue. Pero I guess guys, it's about immigration issue talaga na meron dito sa Amerika. Parang recently din nakikita ko lagi na hindi nabibigyan ng facility yung mga aspirant na mga MedPro Explorer. Tinatawag kasi silang MedPro Explorer sa amin, na up to now, since 2022 or 2023 pa yung priority date nila, wala pa rin silang facility. May mga iba pa nga na may meron na silang embassy interview pero hindi naka-cancel sila kasi wala pa silang facility. Kaya nakakatakot talaga yung ganong situation guys. Yung stress talaga ng mga nag-aabang. Kasi ako guys, na-experience ko naman din yung mag-antay, pero hindi naman to the point na kung ano nangyayari ngayon sa mga MedPro na na-hire na under sa MedPro, na terminate na yung kontrata at yun, wala na, hindi na sila connected sa MedPro. Ang mangyayari na lang is, kung meron na silang priority date, i-recapture na lang sila. Ang problema pa nga, iba doon is, sponsored ng MedPro yung iba, IELTS, yung mga AS something sa MedTech na exam para makapunta sila dito. Binayaran ng MedPro. So ngayon, sinisingil na sila. Tapos may nakita pa ako, parang 400,000 pesos ang isinisingil. That is so unfortunate nun, kasi umaasa yung mga kagaya nating aspirant na makapunta dito sa Amerika, tapos biglang maka-cancel. I feel so bad. Sana magawa ng way, but dahil nga dito ang presidente dito guys is napaka strict sa immigration policy nila. So I think ang MedPro talagang sumusunod lang talaga sa rules, kung anong meron rules na dinidemand ang government ng Amerika. So abangan nyo guys, tingnan natin, watch out, pray for your dreams na makapunta dito guys. Hindi dapat chillax lang, maging aggressive kayo, wag kayong maging passive, maging aggressive kayo sa mga bagay. Sa mga nurses na gusto pa rin pumunta dito despite sa immigration issue, marami pang pag-asa guys. Kaya nagsasabi ako sa inyo, much better to choose the path na direct hire kaysa sa mag-agency kayo. So, uwi na ako. Don't forget to like and subscribe, support our channel para tuloy-tuloy tayo sa mga pag-share ko ng information regarding dito sa life sa Amerika ng mga kagaya nating nurses. So, see you!